ninakawan po tayo 1.2 trillion pesos ang ninakaw sa atin according to Congressman Edgar Erece. 2023 mga budget. So 2024 500 billion. 2025 ganyan 400 billion. Yun lahat ang mga isiningit. So sana wala nang ganito. Buhay siya. Ilan lang bineto niya? 29 billion lang. Perma pa rin. Oh, sabi ni Magandang araw mga ka-Russian Bay. Ayan po no. Grabe. Bangag Marcos Jr. Uy, naku. Bakit naman? Hindi daw matutulog. Hindi matutulog ayon sa kanyang malapit na mahal. Ayan. Sino pa kaya ang malapit na mahal po yan, no? Ayan. Walang iba ang kanyang mahal yung pong mahal na administrasyon. Ayan. Yung administrasyon po ang ating sinasabi. Hindi po yung ano ba kasing iniisip nyo. Ayan, ang nagsabi niyan ay walang iba kundi ang mahal ng administrasyon na ang spokesperson na si Claire Castro, di ba? Yan ayan. Sabi pa nga niya Marcos Jr. mukhang hindi na naman matutulog ngayong Pasko. Ayon kay Claire Castro. Ayan. Di ba? Ano pa? Ano pong masasabi kaya ng administrasyon na to? Ano kayang gagawin? Bakit kaya hindi matutulog? Ayan na. Ano kayang gagawin o iinumin? Bakit hindi makakatulog? Na? Pwede kayang merong iinumin? Na para hindi ka makatulog. Oo, alam ko na po yun. Ayan, yung sinasabi nilang Coke, yung para hindi ka daw makatulog. Yun po, yun yung iniinom po yun, yung Coke, hindi yung sinasabi nilang sinisinghot. Hindi, iniinom po yun, talagang hindi ka talaga makakatulog yung hindi siya na uminom lalo na sa gabi. Kasi ang kape minsan pag sanay ka na sa kape, kahit magkape ka na magkape, patutulugin ka pa rin yan, di ba? Yan po. Yan. Gago. Yan pala So yan po gustong mangyari ng Marcos Jr. ng pangangag na walang tulugan. Ayan po, ayan ang gustong mangyari. Ano kaya, grabe mga ka-Russian Bay. Hindi kaya mamamatay kung walang tulugan? Di ba? Palagay nyo mga ka-Russian. Hindi kaya tayo mamamatay pag wala ng tulugan? Sa bagay, yan ang gusto ng mga taong bayan na sa kanila, di ba? Di ba? Gago! Yun po ang mga kaganapan ngayon, Dito po, pag-usapan po natin ang mga kidnapper ng bayan na makukulong. Ayan, ayon sa Court of Appeals. Mga di umano daw ay mga kidnapper. Ayan, di ba? Ang walang mga kung gusto ay itong mga to gusto talagang kasi mapabagsak si Sara Duterte. Ayan. Ngayon, anong nangyari sa inyo? At ito naman, itong isa, yung kulot na yan para hindi rin nakainom ng gamot. Yan, yun po. Kaya gusto kasing ipagtanggol yan si Claire Castro. Puro Claire Castro parang ano pangalan nitong Castro na to? Parehas din Teacher na Castro. Yan. Pinagtatanggol ng kulot na yan na sabi nga niya, hindi daw sila nakainom ng gamot. Ano kayang gamot na sinasabi?
Biogesic daw kasi masakit daw ang ulo niya kanina noon yan na kaya ganyan. Ganun pala. Biogesic, kakala ko ano na ng gamot ang pinagsasabi nyo mga kareaksyon bay. So yun po, sakit sa ulo pala, Biogesic. Yan po ang ating mga pag-uusapan mga kareaksyon bay So anyway, bago po ang lahat, huwag nyo pong kalimutang mag-like, subscribe at i-share nyo na rin po ang ating channel. Ay maraming salamat. So sa lahat po ng ating mga subscriber, maraming salamat din po. So dire-diretso na ho tayo dito sa ating mga video, no? So yun po, etong si Kulot, no? Ayan, yan sinasabi ko. Ang pangalan niya pala eto po, attorney yata to ang problema dito, attorney ka na nga, hindi mo pa alam mga nangyayari. Sana maintindihan mo, no? Nasabi ka pa ng mga attorney, yan ang mga desisyon ng Court of Appeals, no? Ayan po, sabi niya, pinagtatanggol ni Kabataan Party List, no? Si Franz Castro nga. Ayan, kala ko si Claire Castro mali pala tayo, no? Yan. Kasunod ng desisyon ng Court of Appeals na basura daw ang apela ni Castro. Naku po, basura daw. Ay, naku. So, sa isang press con na sinagawa ng grupo ni Castro, diniin ni Reneco na pinapahalagaan ang pinopraktahan lamang umano ni Castro ang mga kabataan. Naku! Paano yung kidnapping na sinasabi ng Court of Appeals? Ano yun? Pinoprotektahan o talagang kinikidnap para sumama sa mga mamundok? Yun ba? O ano? Di ba? Yun mga sinasabi? O, di ba? So anyway, tignan po natin kung ano ang mga reaksyon ng ating mga kababayan dito kung sila po ay pabor sa itong si Kulot, no? Si Kulot na nakulot yung niya, yan yung sinasabi ko kulot naman talaga yung buhok Kaya nga eto pakinggan natin yung mga reaksyon po ng ating mga kababayan tungkol dito. So ito nga po, sabi ni Ricardo, attorney, are you questioning the court's decision? Court of Appeal generally respects the factual findings of the trial courts, ma'am. Yan po ang mga tingnan natin kung may sasang-ayon dito, no, sa mga pagtatanggol ni Kulot. Ayan, tingnan natin Dapat kasuhan ng obstruction of justice si Rene dahil pinoprotektahan po niya ang mga convicted. Naku, tama, palakpakan po yun. Palakpakan naman dyan. Tama po sinabi ni Rolin Espinosa, no? Isipin mo, obstruction nga naman, di ba? Lahat po kasi ng mga desisyon ng mga korte laban dyan kay kay Vice President Sara, pati na desisyon ng Court of Appeals dito, puro kontra mga to. Wala nang ginawa kundi puro kontra sa gobyerno, di ba? Ayan tingnan nyo naman po puro ito lang mga boses ng ating mga kababayan. Tingnan nyo, wala pong sangayon. Ayan pa kasi po yan mga organic nga sinasabi. Tingnan nyo naman yung mga being attorney Kulot. Naku po, Kulot din ang tawag nyo sa'yo. Talagang gusto, you know how it was cross-examined those presented evidence. So, as if you are saying the commission on appointments are wrong on their decision. Ayan. Commission on appointments. Mali. Mali po tayo doon, no? Gago! Court of Appeals pala. Ayan, na tayo, di ba? Pasensya na kayo, mga kareaksyon ba, Ayan, sabi po ni Ricardo, ikaw naman,
7 years na. Ayun, 7 years na bago nagdesisyon ng korte ay napag-aralan nilang mabuti yan, no? Tama nga, pinapag-aralan naman talaga yan. You can always join them in jail. Naku, palakpakan naman yan. Yun, kung gusto mo pagtanggol, yan kulot, ay samahan mo daw. Samahan mo daw yan sa sa pulungan. Yan, wala naman mawawala, di ba? So yan po sabi naman ni Raynor, expected to protect same feather, yun, hindi pa tinuloy, locks together, di ba? Oh. Palusot lang yan, alam na nagkorte na ang tunay, yan po. Magbasa po tayo ng isa pang comment, no? Para matapos na ho tayo dito. Ito naman ang sinabi po ni Albert Chan, like they are above the laws. Ayan, that is karma to your always challenging the law. Ayan, lagi nyo kasi china-challenge ang law. Samantalang, abogado naman pala kayo. Ayan, dapat naiintindihan nyo yan, no? Diba? Teacher pala yan. Dapat good manners. Wala hindi po lahat ng teacher may good manners. Kanya-kanya po ugali yung mga tao talaga. Kahit nga sa pare, merong adik O di ba? Meron ding palamura, merong rapist na adik, di ba? May rapist, may pare na adik na paring rapist. Magano po, marami yan. Hindi po natin masasabi talagang perfect ang mga tao. Pero itong mga to, hindi naman talaga perfect. Teachers pa, convicted na. Di ba? Sabi nga ni Miriam, ayan, you are a lawyer. You know the legal proceedings. Why question the court decision? Ayan Dapat kasi, ikaw kulot, ikaw na lang pumalit dyan sa Court of Appeal. Para yung gusto mong yung tao dyan, hindi sila makombik. Ikaw na lang mag-approve, di ba? Pwede ba kaya yun? Pwede ba yun, boss? Gago! Mga kareaksyon, pwede naman siguro yun, no? Mag-apply siya sa Court of Appeals, no? Yan. The wicked, which from the east. Ayan. Attorney are questioning the court decision. Di ba congresswoman ka? And you know the law. Tapos, kayan. Lalesa, tua, ang korte chay. Ayan. Hindi ko natin alam ang ibig sabihin ng atoha. Parang Japanese, no? Kyoto mate. Lalesa, tua, korte. Ganun. Pinaktahan para sa mga NPA mag-rally gamitin sa mga layunin ng kilusan nyo. Ayan. Yun po yung mga banat. Ayan, protektahin na para sa mga mag-NPA. Ayan. Yun po ang mga banat po ng mga ibang mga nag-comment dyan sa ating video. So yan po ay nagpapatunay. Yan, totoo po yan hindi po mga generic. So Madam Kulot, basahin nyo po ito para baka yung ininom nyong Biogesic matanggal na ang sakit nyong ulo, So anyway, dito na tayo kay Marcos Jr. Bangag, no? Isipin mo, di ka matutulog. Ano mangyayari sa'yo? Magpapakamatay ka? Hindi ka naman pwede magiging hero. Ang hero lang namin dito ay si Tatay Digong, no? Malayong mangyayari, ikaw maging hero. Ayan. Baka hero sa mga di umano yung mga nakawan, no? Yan, no? Diba? So anyway, ito dire-diretso na rin tayo kay General at siya magpapaliwanag kung ano mga masasabi niya tungkol dito sa mga sinasabing ni Claire Castro, no? Ayan. Anyway, ayan, dahil mga comment. Huwag na mo tayo hindi na tayo magbabasa ng mga comment nito. Sigurado, puro falsifikado rin ang sasabihin.
Kagaya itong nangyari kay protector ng mga kay Claire Castro na si Kulot, no? Di ba? Anyway, kung bago lang ho kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutang like, subscribe. Ayan. So, ito, diretso na ho Post tayo. ang balita ngayon. Title, walang bakasyon, wala rin tulugan. Nako, kawawa naman. Sino ang hindi magbabakasyon? Sino ang hindi matutulog? Walang tulugan at tila walang Christmas break. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang tinututukan niya ang 2026 proposed national budget bago matapos ang taon. Ito ay ayon kay Presidential Communications Office Yusek Claire Castro. At malinaw umano ang direktiba ng Pangulo. Dapat mabusisi at mapirmahan ang panukalang budget sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagkakaantala sa tulong at serbisyo ng gobyerno. Ito ang payag ni Auntie Claire. Nais ng Pangulo na mapirmahan ang 2026 proposed national budget bago magtapos ang taon. Kung hindi, magkakaroon ng hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan. Nako, paano kung hindi matutulog? Anong mangyari sa Pangulo? Di ba magkasakit? I don't know, itong pahayag ni Auntie Claire parang papugi. Imposibleng walang tulugan. Huwag na tayong papaniwala. Last year, ginawa na naman nila ito. Halos ganito rin yung sistema last year na medyo alanganin sa panahon. Tapos, meron pa yung issue sa blank bycam. Kaya nagkaroon ng sigalot. Kasi naibulgar yung blank items eh. Sinasabi pa nila, wala. Hanggang nag-overtime daw sila. No? Ang daming mga post na ipinapakita ng Malacanang kung paano nag-overtime ang Pangulong at ang kanyang gabinete last year. So anong resulta yung overtime nila last year? May katuturan ba ang pag-overtime last year? Depende. Sa akin, baliwala yung overtime, walang tulugan, walang Pasko o ano dyan. Kasi nga, ang pinirma ng Pangulo, worst budget in our nation's history. Walang kumukontra doon. The worst. Hintayin natin, baka anytime from now, kasi mayroong mga kaso sinampa. Hintayin lang natin ang Korte Suprema sa dami kasi ng mga kasong isinasampa. I believe, kagaya tong PhilHealth, di ba? Lumabas ang resulta. Ang daming petisyon asking the Supreme Court to declare 2025 budget as unconstitutional dahil sa dami ng ano. So kahit late na, ako gusto ko pa rin na lalabas ang desisyon ng Supreme Court para magkaalaman. Napakalaking sampal sa Marcos administration kung sasabihin ng Supreme Court na yung unconstitutional ang kanilang budget. So, itong budget for next year, sa tingin ko mas maganda kumpara last year. Kasi, nandyan ang ating mga senador. Saluduhan natin ang mga senador. Sample, si chairman ng Finance Committee sa Senate, bilib ako, Senator Gatchalian. Of course, sinuportahan ni na Senator Lacson, Senator Ligarda, Senator Aini, Senator Pia. Wala na.
wala nang majority, minority doon sa Baykam. Basta isang, lang mga senador, isang boses lang nagkakaisa. Kaya tingnan nyo, yung mga gusto ng kamara, mga kongresista, kung ano-anong sinisingit, tumayo ng tuluyan ng Kaya hindi natupad yung first time in history ng isang DPWH secretary pupunta pa at magpapaliwanag sa Baykam. First time, it's totally wrong. Sabi ni dating Senate President Franklin Drilon. I've been in the Senate for 24 years, sabi niya. Ngayon lang nangyari na Executive Department through DPWH Secretary pupunta at magpapaliwanag. Grabe. Ngayon lang. So, yan na po ang tatak ng administrasyon ito. Ang daming mga singit-singit but hopefully ako positive ako na mas maganda itong budget na ito dahil may mga senador tayo na tumayo para sa taong bayan. Okay? So, sige. Overtime. Huwag niyong sabihin na ganito, parang pupurihin namin ang Pangulo. Trabaho ng Pangulo yan. Baka sasabihin nyo naman, pasalamatan nyo naman ang Pangulo. Purihin nyo naman. Huwag na kayong maghintay ng pasalamat o papuri. Gawin nyo lang yung trabaho nyo. Sana ang budget dapat ilaan para sa ikabubuti ng taong bayan. Sana hindi na maulit itong nagdaang 3 taon. Ninakawan po tayo 1.2 trillion pesos ang ninakaw sa atin according to Congressman Edgar Erese. 2023 mga budget. So 2024 500 billion. 2025 ilan yun? 430 billion. Yun lahat ang mga isiningi. So sana wala nang ganito. Buhay siya. Ilan lang bineto niya? 29 billion lang. Perma pa rin. Sabi ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, liable ang Pangulo sa pagpirma niya ng 421 billion. Ayun 430 na considered budget insertion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. So yan po, no, narinig natin si General Viewpoint, ang ating idol, no. So anyway, narinig nyo po na ang sabi niya ay papogi lang itong administrasyon na to dahil dyan sa hindi raw matutulog ang administrasyon na to dahil magpapasko at babanatan ang budget na talagang kailangan na ma-approve kaagad, no? Ba't nagmamadali kaya itong wala na ba kayong pera? Wala na kayong pangambag o ano yun? Pasko? Ganun ba? Ba't nagmamadali kayo? Mga Pilipino, hindi naman magmamadali, no? Yan. Yung mga sahod naman yan, kung talagang totoo yan, pwede namang ayan lang, kung pwede lang. Kahit late, pwede naman Ayan, hindi talagang ganun. Ano magagawa natin? Kahit sa mga ibang kumpanya, yung mga ibang sahod na late, di ba? Ano magagawa mo kung late? Ayan, yun ang pero huwag nyo mamadaliin. Kung minsan kasi, sa kakamadali nga, sabi nga ni, ang tawag dyan, si Tito Soto, ang matulin bang tumakbo ay madaling madapa. Ayan, malalim kung matinik. Ayan, di ba? So, huwag kayong magmadali. Tama. Minsan, pero sabi nga ni Senador Marcoleta, nakasapatos naman pala siya. Ano siya matitinik kung tumakbo? Ha? Ayan. So, dyan muna magtatapos ang ating video. Maraming salamat mga kareaksyon. Ayan.